Kagat na ang dilim ng mga sandaling yon. Naghahanda kami ng anak kong si Sammy para sa aming magiging hapunan. Kakain kami ng maaga upang maaga ring makatulog. Ganon sa probinsya, lalong-lalo na sa aming baryo na kung tawagin ay baryo Sungay Usa. Kung bakit ganon ang tawag? Dahil ayon sa kwentong alamat ay dating pinamamahayan ng maraming usa ang aming baryo. Kaya lamang sa paglipas ng panahon na dumami na ang mga naninirahan doon ay unti-unti nang nasira ang gubat at nangawala na rin ang mga usa. Lumipat sila sa mas malayong lugar, doon sa bundok kung saan ay walang makikialam at mang-iistorbo sa kanila. Inihanda ko na ang mainit na kanin at adobong baboy na niluto ko nung pananghalian. Ipinakuha ko sa anak kong si Sammy dun sa kusina ang pitsil ng tubig at baso. Naupo na ako sa harap ng mesa at ganun din ang aking anak. Kapag ganong kakain ay hindi namin nakakalimutan ang manalangin bilang pasasalamat sa may kapal sa ibinigay niyang biyaya sa araw na yon. Naglagay na ako ng ulam sa mainit na kanin na nasa aking pinggan. Unang subo ko pa lang nang marinig ko ang pagkahol ng aking aso na nasa labas ng aming bahay. Kakaiba ang kahol ng alaga naming si Liksi. Tila ba nagagalit dahil ang pagkahol ay may kasama pang pag-angil. Ibig lang sabihin ay malapit sa kinaroroonan ng aso ang kanyang kinakahulan at posibleng gusto siyang saktan. Tumayo ako sa pagkakaupo at hindi na muna itinuloy ang pagkain. Kami anak, sandali lang ha. Mukhang may nakitang kung ano si Liksi. Oo nga po tay, ang ingay-ingay po niya. Ang sakit po sa tenga ng kahul niya. Sige, sandali lang, ipagpatuloy mo lang muna ang pagkain mo ha. Titignan ko lang kung sinong kinakahulan ni Liksi at babalik din kagad ako. Sige po tay, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo uubusan ng ulam. Aba dapat lang, dahil yung braso mong uulamin ko kapag nilantakan mo lahat ng ulam. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ko naman po uubusin eh. Napangiti na lamang ako at iniwan na si Sammy. Patuloy pa rin sa pagkahol ang alaga namin na may kasama pang pag-angil. Nang lumabas ako ng bahay ay biglang huminto ang aso sa kanyang pagkahol. Lumapit siya sa akin at ikinawag-kawag ang buntot. Liksi! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ang ingay-ingay mo? Kumahol ng isang beses ang aso na tila pagsagot sa aking tanong sa kanya. Kung kaya ko lang umintindi ng kahol ng aso, malamang nalaman ko kung anong dahilan ng pagkahol ng aming alaga. Sino bang kinakahulan mo? Ang ingay-ingay mo. Tila may hinahanap ang aso. Nagpalakad-lakad na tila ba may ibig makita. Inamoy-amoy din ang bawat lugar na lalapitan. Ay nako, ano ba yan Liksi? Ano bang tinatahulan mo ha? Gumanti ng 3 kahol ang aso. Tila ba sinasabi niya na hindi niya na makita yung kanina lang ay kinakahulan niya. O ano? Wala na ba? Hindi mo makita? Hay nako, ikaw talaga. Baka kung ano lang yung kinakahulan mo eh. Minsan palaka o kaya ay tuko na bumababa sa lupa ang kinakahulan mo. Ngayon, hindi mo na makita. Habang kumakawag-kawag ang buntot, ay nagpatuloy sa kanyang paghahanap ang aso. Kaya lang, wala na talaga ang kung anumang nakita niya kanina. Kaya naman, bumalik na ako sa loob ng bahay upang ipagpatuloy ang naudlot na pagkain namin ni Sammy. Tay, ano pong nakita nyo? Ano pong kinakahulan po ni Liksi? Ay nako, wala akong nakita. Mukhang kung anong hayop lang ang nakita niya kanina. Siguro nga po. Sige po tay, kumain na po tayo. Ayan po,
may itinira po akong ulam sa inyo. Anak, joke lang naman yung sinabi ko sa'yo kanina eh. Okay lang na walang ulam ang tatay. Basta meron ng anak ko. Walang problema. Kahit asin lang ang ulamin ko. Ayos na ayos yun. Basta busog ka. Ang itay talaga nagdrama pa. Pero syempre po, ayoko pong kakain kayo ng walang ulam. Kaya nagtira po ako para sa inyo. O ikaw, tapos ka na bang kumain? Opo tay, tapos na po. Solved na. Kaya papanoorin ko na lang po kayong kumain. Pagkatapos kumain ng hapunan, ay nakatoka sa anak ko ang paghuhugas ng aming pinagkainan. Maliit pa siya, ay binigyan ko na siya ng magiging gampanin sa bahay. Dahil ayokong lumaki siya na walang alam sa gawaing bahay. Kaya naman, tinuturuan ko na siya ng mga gawaing alam kong kayang-kaya niya nang gawin. May kalamigan ang gabi. Umihip ang hanging amihan. Ang malamig na simoy ay tila nag-aanyaya upang magpahinga at matulog na. Kailangan ko ng panibagong lakas kinabukasan dahil ipagpapatuloy ko ang paggawa ng bahay sa isang kakilala sa kabilang baryo. Pagkakarpintero ang trabaho ko. Gawaing natutunan ko pa sa aking namatay na tatay. Gumagawa siya ng mga bahay at mga kasangkapang yari sa kahoy. Sa ganitong trabaho ko, binubuhay ang aking anak. Habang nag-iisip, ay humiga na ako sa inilatag na banig ng aking anak. Hindi kami magkatabing matulog. Ang anak kong si Sammy ay sa kamang pang-isahan at ako naman ay sa sahig. Habang lumilipad ang isipan ko tungkol sa iba't ibang bagay, ay tuluyan na akong nakatulog. Madalas, ang tilaok ng manok o kaya ay kahol ni Liksi ang aking pagising. Kaya lamang, iba ng umagang yon dahil nagising ako sa malakas na sigaw ng anak kong si Sammy. Bigla kong napabangkawas mula sa pagkakahiga. Boses ni Sammy yun ah! Wala siya sa kamang tinutulugan niya. Boses ng anak ko, narinig kong yun. Nagmamadali akong tumayo upang tignan kung ano ang nangyari sa anak ko at bakit siya sumigaw ng ganong kalakas. Halos madapa ako dahil napatid sa nakaharang na upuan patungo sa pinto ng bahay. Noon ko lang kasi narinig na sumigaw ng ganon kalakas si Sammy at ramdam ko ang matindi niyang takot. Nakita ko si Sammy na umiiyak at takot na nakasiksik sa mga iniipon kong kahoy na panggatong. Nang igala ko pa ang mga mata ko, ay nakita ko ang isang lalaking may hawak na mahabang kahoy at may bahagyang dugo ang dulo nun. Walang hiya ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Hayop ka! Bugso ng galit ay humagilap ako ng bagay na maaari kong gamiting panghataw sa lalaking nakita ko. Nagngingit-ngit ako na hinaribas ko ang lalaking yun. Subalit, mabilis siyang nakaiwas. Huwag! Huwag! Hindi ako! Hindi ako! Anong hindi ako na sinasabi mo, ha? Ayan nga, takot na takot ang anak ko sa'yo! Sinaktan mo siya, no? Hindi ko siya sinaktan! Hindi ako! Walang hiya ka! Nagsisinungaling ka pa, halos mabulol ka pang hayop ka! Akala mo yata maluloko mo kung walang hiya ka, ha? Hindi sabi ako eh. Wala akong gawang masama. Wala! Hindi ako! Noon ko lang nakita ang lalaking yon na para bang taong grasa ang itsura. Utal kong magsalita habang pinipilit na magpaliwanag. Mapapatay talaga kitang hayop ka dahil sinaktan mo ang anak ko! Hindi ako sabi. Hindi ko sasaktan. Hindi! Hindi ako magpapalinlang sa taong ito. Kaya lamang, napansin kong tila wala ito sa tamang pag-iisip. Kung sabi nga ng iba
ay kulang-kulang kapag sinaktan ko siya. Para na rin akong katulad niya. Pero kailangan kong ipaghiganti ang anak ko. Kaya muli kong iniumang ang aking kahoy na panghataw para ipalo sa lalaki. Tay, wag po! Wag niyo po siyang saktan! Wag! Sa malakas na sigaw ay pinigilan ako ni Sammy na wag saktan ang lalaking nasa harapan ko na tila ba may kakulangan sa pag-iisip. Bakit mo ako pinipigilan, anak? Wala po siyang masamang ginawa sa akin, Tay. Hindi po siya salbahe. Pero narinig ko kanina malakas ang sigaw mo. Sobrang natakot lang po ako. Nanginig nga po ang buong katawan ko dahil po sa sobrang takot eh. Dahil nga tinakot ka ng taong yan. Hindi po ako natakot sa kanya, Tay. Kundi dun po. May itinurong lugar ang aking anak. Ilang metro mula sa kinaroroonan namin. Nakita ko ang isang malaking kobra na hindi gumagalaw. Patay na ito at durog ang ulo. Anak ng kobra? May ahas na umatake sa iyo, anak? Opo, Tay. Galing po siya dun sa damuhan. Tapos bigla pong lumapit sa akin. Buti na nga lang po bigla pong dumating ang mamang yan eh. Kumuha po ng kahoy at paulit-ulit po na hinataw po sa ulo ang kobra. Talaga ba, anak? Iyon ang ginawa ng lalaking yan? Opo, Tay. Iniligtas niya po ako sa tuklaw ng kobra. Patay ko, ahas. Durog ko ulo niya. Iniligtas niya po ako sa ahas, Tay. Kaya hindi po siya masamang tao. Mabait po siya, Tay. Lucio bait. Ligtas ko siya. Ligtas ko bata. Kasi takot siya ahas. Kung ganun, Lucio pala ang pangalan mo. Oh, ako si Lucio. Hindi ako sama. Bait ako. Kaibigan. Mamang Lucio, salamat sa iyo ah. Idiligtas mo ako sa makamandag na ahas. Oo, ligtas ka na bata. Hindi ka nakagat ahas. Patay ko siya. Kita mo, di ba? Oo, nakita ko nga. Mamang Lucio, ako nga pala si Sammy. At siya naman ang tatay ko. Rading ang pangalan niya. Lucio, pasensya ka na sa akin kanina, ha? Muntik na kitang saktan. Yun naman pala, iniligtas mo pa ang anak ko. Lucio, galit ahas. Masama siya. Kampun aswang. Oo, masama nga ang ahas. Alaga nga ng aswang. Totoo po bang sinasabi niya, Tay? Alaga po ng aswang ang mga ahas? Ay, hindi ko rin alam, anak eh. Pero mahirap paniwalaan tong si Lucio. Dahil nakikita mo naman siguro, parang meron siyang problema sa pag-iisip eh. Oo nga po, Tay. Pero nararamdaman ko po na mabait po siya tao. Tama. Lucio bait. Galit ahas. Siya nga pala, Lucio. Ngayon lang kita nakita dito sa baryo ng Sungay Usa. Saan ka ba galing? Saan ka ba nakatira? Tira, Lucio. Doon, layo. Doon galing, Lucio. Oo. Malayo pala pinanggalingan mo. Pero saan nga? Anong lugar? Saan ka nakatira? Malayo. Basta, tawag doon, malayo. Tay, wag niyo na pong pilitin si Mamang Lucio na sabihin po kung saan po siya galing. Basta sabi niya po, malayo. Oo nga eh. Mukhang lalo lang kaming hindi magkakaintindihan ito. Oo nga po, Tay, sinabi niyo pa. Halika na, anak. Pumasok na muna tayo sa loob ng bahay. Yung patay na ahas ay mamaya na lang natin balikan. Ililibing natin para hindi bumaho. Maghahanda ako ng pagkain natin. Ha? Pagkain? Meron kayong pagkain? Lucio, gusto mo ng pagkain?
Lucio gusto pagkain. Gutom Lucio eh. Mahaba nilakad galing malayo. Tay, mukhang gutom nga po si Lucio. Kawawa naman po siya. Hindi bali anak, ipaghahanda natin siya ng pagkain. Pumasok kami ng aking anak sa aming bahay. Isinama na rin namin si Lucio. Kakaiba man kung kumilos at magsalita si Lucio. Pero sa ipinakita niya at ginawa niya para sa anak ko, ay natitiyak kong isa siyang mabuting tao. Yun nga lang, may diferensya sa pag-iisip. Pero sa kabila nun, ay lumitaw pa rin ang kabutihan niya. May naitabi akong tinapay na munay, kaya yun muna ang aming naging almusal. Nagprito ako ng 3 piraso ng itlog para ipalaman sa tinapay. Halos hindi na nginunguya ni Lucio ang tinapay na binigay ko sa kanya. Pagkatapos kagatin ay lunok kagad. Katunayan na talagang gutom na gutom siya. Naaliw na lamang kami ni Sammy na panoorin si Lucio sa kanyang ginagawang pagkain. Pagkatapos kumain ay nagpaalam si Lucio, kaya hinayaan ko na lang siya. Naisip ko na baka babalik na siya sa lugar kung saan siya galing, na ayon sa kanya ay malayo. Kaya lang, nang sumunod na araw, ay narinig ko na may inaangilan siliksik na naroon sa silong ng aming bahay. Nang tignan ko, ay nakita ko si Lucio. Siya ang tinatahulan ng aking alagang aso. Oh! Lucio! Hoy Lucio, anong ginagawa mo dyan? Lucio tulog. Dito silong bahay. Ano? Bakit diyan ka natutulog? Wala bahay Lucio eh. Akala ko ba uuwi ka na dun sa malayo? Ayoko. Ayoko na balik dun malayo. Paano ka ngayon? Saan ka titira? Agad niyang itinuro ang silong ng bahay ko. Doon na lang daw siya titira. Kawawa naman pala ang kalagayan ng taong ito. Kapos na nga sa pag-iisip. Hindi pa alam kung saan titira. Dahil may utang na loob ako sa kanya sa ginawa niyang pagliligtas sa anak ko. Kaya naman, inalok ko na lang siya na tumuloy sa kamalig malapit sa bahay namin. Isinama ko siya roon. O hayan ha. Dito ka titira, Lucio. Dito? Dito titira, Lucio? Oo. Gusto mo ba? Oo. Gusto, Lucio. Meron na ako bahay. Bait mo. Salamat, Rading. Buti naman. Natandaan mo pala ang pangalan ko. Oo. Alam ko na. Ikaw, tatay ni Sammy. Kaibigan ko yun eh. Tama. At huwag kang mag-alala. Kung anong pagkain namin, yun din ang pagkain mo. May pagkain na rin, Lucio. Salamat. Oo, pero pwede ba akong makiusap sa'yo, Lucio? Kasi iba na ang amoy mo eh. Parang matagal ka nang hindi naliligo. Masahol ka pa sa imbornal. Lucio baho. Hindi ligo. Oo, kaya nga dapat maligo ka. Ayun oh. Tignan mo, nakikita mo ba yung poso ng tubig? Pwede kang maligo dun. Ayaw. Lamig eh. Okay lang yan, Lucio. Mawawala naman yung mabahong amoy mo. Babango ka. Bango, Lucio? Sige, Lucio, liligo na. O sige na, pumunta ka na sa poso at dadalang kita ng sabon at damit na pamalit mo. Sumunod si Lucio sa sinabi ko sa kanya. Nauna na siyang nagpunta sa poso at binombahan niya na yon para lumabas ang tubig. Dinalhan ko siya ng sabon at damit na maisusuot pagkatapos niyang maligo. Tuwang-tuwa naman si Sammy
nang makitang bagong paligo si Lucio. Maayos na ang itsura nito at nawala na ang maitim na kulay sa balat. Wow! Gwapo ka naman pala, Mamang Lucio kapag naliligo ka. Para ka palang artista. Lucio, gwapo. Tama, gwapong-gwapo. Yan kasi ang usapan namin ni Lucio, anak. Kailangan maliligo na siya lagi para hindi siya bumaho. Ang bantot niya Ayos yan, Mamang Lucio. Mabango ka na, gwapo ka pa. Ayos. Naging bahagi na ng buhay naming mag-ama si Lucio. Kapos man siya sa pag-iisip, ay napapakinabangan ko siya sa ibang gawaing bahay. Kaya yung mga gawain na dati akong gumagawa ay siya na lang. Katulong niya si Sammy. Napatunayan ko na talagang mabait si Lucio. Subalit ang kabaitan niyang yon ay pinagdudahan ng isang matandang taga-baryo, Sungay Usa, si Apo Albino. Sandali lang. Tama para din. Sa inyo nakatira ang lalaking kulag-kulag. Si Lucio po bang tinutukoy niyo, Apo Albino? Kung Lucio ang pangalan niya, siya nga ang tinutukoy ko. Bakit, Apo Albino? May problema po ba kayo sa kanya? Abay, oo. Dahil hindi maganda. Alin po ang hindi maganda? Ang nakikita ko at nararamdaman ko para sa kanya. Kakaiba siya. Hindi siya pagkaraniwan. Teka, ano pong ibig niyo sabihin, Apo Albino? Patuloy ko pang inaalam. Basta, iba ang naramdaman ko nang makita ko siya. Naging palaisipan sa akin ang tungkol sa sinabing yon ni Apo Albino. Lalo na't hindi naman niya matukoy kung ano bang ikinakabahala niya kay Lucio. Hanggang isang gabi ay nakarinig ako ng pagkakaingay mula sa labas ng aming bahay. Tay, teka po. Saan po kayo pupunta? Lalabas lang ako, anak. May narinig kasi ako Titignan ko lang. Diyan ka lang, ha? Pero tay, gabing-gabi na po Babalik agad ako. Aalamin ko lang kung ano ba yung ingay na narinig ko kanina. Upang walang masamang mangyari sa akin, bago ako lumabas ng bahay, ay hinagilap ko muna ang bago kong hasa na gulok. Yun ang aking magiging sandata sa anumang makikita kong maaaring umatake sa akin. Galing sa kamalig na kinaroroonan ni Lucio ang ingay. Teka, dahan-dahan na akong lalapit. Narinig ko na tila may kaaway si Lucio, subalit malabo ang mga sinasabi nila na hindi ko yun maintindihan. Naging maingat ako sa aking paglapit. Bigla kong nakita na may aninong tumakbo papalayo sa kamalig. Hindi ko na itsurahan kung anong nilalang yun. Lucio? Lucio? Lumabas ng kamalig si Lucio na may pagtataka sa kanyang muka. Rading, tawag mo ko? Oo, Lucio. May narinig kasi ako kanina Parang may kausap ka Wala. Usap ko sarili ko. Ako lang yun. Sigurado ka ba? Wala kang kausap? Nag-iisa ka lamang dyan? Oo. Ayos lang, Lucio. Wala ka usap. O sige. Ingat ka dyan, ha? Iniwan ko na si Lucio at pumasok na rin siya sa loob ng kamalig. Bago pa ako tuluyang lumayo sa lugar na yon, minsan pa, sumulyap ako sa tirahan ni Lucio. Wala naman akong nakitang pagbabago sa kanya. Pero, ang nagbibigay ng alalahanin sa akin ay yung tungkol sa narinig ko. Kaya naisip ko ang sinabi ni Apo Albino. May kakaiba kay Lucio. Subalit kung ano man yun, ano nga kaya ang kakaiba sa kanya? Pabalik na ako sa loob ng bahay. Iniwan kong nakabukas ang pintuan nang lumabas ako kanina. Subalit nang makapasok ako,
may narinig akong may bahagyang ingay mula sa itaas. Kasunod nun, ang ungol ng aking anak na tila ba nahihirapan. Si Sammy! May nangyayari sa anak ko! Nagmamadali akong umakyat ng hagdan. Ganun na lamang ang sindak ko nang makita ko si Sammy na bihag ng isang nakakatakot na nilalang. Isang uri iyon ng aswang at hawak sa liig ang anak ko. Hirap siyang huminga. Sa higpit ng pagkakahawak, nakahanda nitong sakmalin ang liig ni Sammy. Wag! Huwag mo gawin yan sa anak ko! Hindi natuloy ang pagsakmal ng aswang sa leeg ng anak ko at nilingon niya ako. Nakita niya ang hawak kong matalas na itak na handa kong ihataw sa aswang. Kaya binitiwan niya ang aking anak at sinugod ako. Walang hiya kang aswang ka! Ang kapal ng mukha mo! Dito pa mismo sa loob ng pamamahay ko! Hindi ka sasadway ng matalas kong gulo! Paulit-ulit kong iwinasiwas sa nakakatakot na aswang ang tangan kong sandata. Nagagawa ko siyang sugatan, kaya lamang ay para bang baliwala lang yun sa kanya. Anak ng putya! Hindi niya iniinda ang sugat sa kanyang katawan! Paano ko lalabanan ng aswang na to? Nag-aalala ko para sa kaligtasan ng aking anak. Paano ko lalabanan ang isang aswang na tila hindi nasasaktan kahit nagawa ko pang sugatan? Tay! Mag-iingat po kayo! Mapanganib po ang aswang! Kaya ko to, anak! Hindi ako papayag na gawa niya tayo ng masama! Mapapatay ko muna siya! Pilit kong pinalalakas ang loob ko at ipinapakita ko sa aking anak na kakayanin ko ang aswang. Paraan ko yun upang hindi siya matakot. Kaya muli ko siyang hinarap. Subalit tila nakikipaglaro lang siya sa akin at tinatawanan pa ang bawat paghataw ko sa kanya gamit ang aking matalas na gulok. Nakakaloko ang aswang na to, ah! Ano ba dapat kong gawin sa kanya? Nakita kong huminto ang aswang sa pag-atake sa akin. Wari ba'y kumukuha siya ng buwelo. Pinagmamasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Saka bigla niyang itinaas ang kanyang dalawang kamay na nakaumang sa akin ang matatalas na mga kuko. Inilabas din niya ang kanyang mga pangil. Nakadama ko ng takot pero mahigpit pa rin ang pagkakahawak ko sa itak na sandatang gamit ko. Bahala na. Diyos ko, huwag mo akong pababayaan. Kailangan pa ako ng anak ko. Pasugod na sa akin ang aswang. Nang makita ko mula sa pinto ng bahay, ay nagmamadaling pumasok si Lucio. Wag mo siyang saktan! Tumigil ka! Halimaw ka! Sa madiin at mataas na boses ni Lucio, ay nakita kong hindi gumalaw sa kanyang kinatatayuan ang aswang. Nakatingin lang ito kay Lucio. Hindi ka dapat nandito. Umalis ka rito. Kampo ng dilim. Hindi pa rin gumalaw sa kanyang kinatatayuan ang halimaw. Nangangamba ko sa susunod na mangyayari. Baka si Lucio naman ang atakihin ito. Nang humakbang papalapit si Lucio sa aswang, nakita ko ang paghakbang din ng aswang, subalit papaurong yun. Bago pa siya ganap na malapitan ni Lucio, ay tumalon sa bintana ang aswang. Tumakbo itong papalayo hanggang sa mawala sa kadiliman. Hindi ako makapaniwala at ipinagtaka ko ang ikinilos ng aswang. Napaisip ako, takot nga kaya ang aswang na yon kay Lucio? Kung takot nga ito, ay ano ang dapat niyang katakutan sa isang taong kapos sa pag-iisip? Agad kaming nilapitan ni Lucio. Nang makaalis ang aswang, nakita ko sa mukha niya ang pag-aalala. Okay ka lang ba, Rading? May masakit ba sa'yo? Wala, Lucio.
Ikaw, Sammy, kaibigan, saktan ka ba ng masamang aswang? Saktan ka? Hindi. Natakot lang ako sa kanya. Salbahe talaga aswang na yun. Salbahe! Lucio, buti na lang dumating ka. Akala ko nga, katapusan ko na kanina eh. Hindi pwede mangyari, Rading. Hindi papayag, Lucio. Nasaktan kayo ng masamang aswang. Ako, makakalaban niya. Patay ko siya. Ha? Lalabanan mo ang aswang? Oo. Lalaban ako sa kanya. Aaway ko siya. Suntok ko siya ganito. Sa katadyak ng ganito. Ha! Tama na. Pero, kaya mo talagang gawin yun? Oo naman. Malakas, Lucio. Saka matapang. Kung sa bagay, alam namin ni tatay na malakas ka talaga. Dahil ginawa mo yun sa cobra na gustong umatake sa akin. Oo nga, Lucio. Ikaw nga pala ang pumatay dun sa cobra. Alaga aswang cobra. Talaga ba? Alaga ng aswang ang cobra na pinatay mo? Oo. Paborito niya alaga yun. Nagalit aswang. Kaya nagpunta dito. Ibig mong sabihin, gusto niyang ipagiganti yung alaga niyang ahas? Oo, pero wag kayong mag-alala. Lucio, hindi papayag. Lalabanan ko siya. Pagtatanggol ko kayo. Ang tapang mo talaga, Lucio. Ayoko salbahe. Ayoko masama. Galit ako sa kanila. Pero Lucio, bakit parang natakot sa'yo kanina yung aswang? Kasi lalabanan ko siya. Patay ko siya. Alam ko yun, kaya lang aswang yun eh. Makapangyarihan yun. Pero ikaw, ano bang kinakatakot niya sa'yo? Ako lang. Takot sa Lucio. Pero, bakit nga po, Mamang Lucio? Bakit po natakot po sa inyo yung aswang? Sabi ko nga, papatayin siya, Lucio. Ayaw ng aswang mamatay. Isa yun sa ipinagtataka ko. At hindi ko mahanapan ng tamang sagot mula kay Lucio. Bakit natakot sa kanya ang aswang? Mas kinatakutan ng aswang ang isang taong kulang-kulang at wala namang anumang hawak na sandata. Sana nga lang ay makakausap ko ng maayos si Lucio para mabigyan ako ng tamang sagot. Dahil wala namang masamang nangyari sa amin ng anak ko, kaya naging maayos ang lahat. Mahaba pa ang gabi ng mga sandaling yon. Subalit hindi na ako dalawin pa ng antok. Pero si Sammy, ang aking anak, ay sinabihan kong piliting matulog. Nakatulog naman kagad ang bata. Samantalang si Lucio ay hindi na bumalik sa kanyang kamalig, kundi naupo na lang siya sa labas ng bahay. Sinabihan ko na bumalik na sa kanyang tinutuluyang kamalig para makapagpahinga. Subalit ayaw nito. Magbabantay daw siya sa bahay ko hanggang umaga. Hindi daw niya kami iiwan dahil baka bumalik daw ang aswang at kung anong gawin sa amin ni Sammy. Sa mga sinabing yun ni Lucio ay naramdaman ko ang pagpapakita niya sa amin ng pagpapahalaga. Kapos sa pag-iisip pero hindi kapos sa ipinadaramang pagmamahal sa amin ng anak ko. Isang bagong kaibigan na kung ituring kami ay isang pamilya. Dahil sa palaisipan sa akin ang mga ginagawang yun ni Lucio, naalala ko kung ano ang mga nasabi sa akin minsan ni Apo Albino. Kaya pagkagaling ko sa trabaho ko
bilang karpintero, ay dumaan muna ako sa kanya. Ikaw pala, Rading. Inaasahan ko talaga na babalik ka rito. May mga nais lang po akong itanong sa inyo, Apo Albino. Tungkol ba sa taong pinatira mo sa inyong kamalig? Opo. Tungkol nga po sa kanya. Malamang, may mga hindi magandang nangyari yan eh. Sinabi ko kay Apo Albino ang mga ginawa ni Lucio. Kung paano niya kami iniligtas sa aswang na bigla na lamang sumulpot sa bahay namin. Maging ang ipinakitang takot ng aswang sa taong kapos sa pag-iisip. Sinasabi mong iniligtas kayo ni Lucio? Opo, Apo Albino. Yun po ang katotohanan. Pinaniwalaan mo naman! Dahil yung po nakita ko, Apo Albino. Handa po siyang ibuwis ang buhay niya para labanan po ang aswang. Para po sa amin ng anak ko. Isang paglalaro. Posibleng isa lamang panlilin lang yon. Ano kanyo? Panlilin lang? Ang alin po, Apo Albino? Ganun pa ba? Di siyempre, ang ipinakikita sa iyo ni Lucio. Ano pong ibig niyo sabihin? Maaaring alagad siya ng dilim. Subalit, nagpapakita siya ng mabuti. Dahil may iba siyang hagarin. Pero napakabait po niya, Apo Albino. Ay, madaling magpakita ng kabaitan. Subalit ang kalooban ay kasamaan. Ayoko rin pong husgahan siya, Apo Albino. Ang kailangan mo ay mag-ingat. Maging mapagmatsyag sa lahat ng kilos ng taong yon. Pero, anong kailangan niya po sa amin ng anak ko? Kung talagang kampon po siya ng kadiliman. May sariling dahilan ang kadiliman kung bakit sila nang bibiktima. Maaaring ito'y karagdagang lakas at kapangyarihan para sa kanila. Maaari ding may hinahangad silang mas mataas na posisyon upang siya'y tingalain at maging pinuno. Iba-iba at mahirap yun ipaliwanag. Sige po, Apo Albino. Dodoblihin ko na lang po ang pag-iingat at gaya po ng sinabi nyo, magiging mapagmatsyag po ako. Tama yon, Rading. At huwag kang mag-alala dahil kapag nagkaroon ako ng pagkakataon ay papasyal ako sa inyo upang personal kong makita at makausap yung Lucio na yan. Pagkatapos ng pakikipag-usap ko kay Apo Albino ay nagpasya na akong umuwi. Nagbigay sa akin ng pagkabahala ang mga sinabi ng matandang lalaki. Lalo na't naiwan pa naman sa bahay namin si Sammy na ang tanging kasama ay si Lucio. Abot-abot ang bilis ng aking pagakbang. Kanina ay kampante ako at wala man lang kahit kakakurampot na pagdududa sa taong kasama ng anak ko. Kaya lang, nagkaroon ako ngayon ng pangamba, lalo na't para sa kaligtasan ni Sammy. Nang makarating ako sa aking bahay, ay nakita ko ang anak ko na nasa labas at may kausap na isang matandang babae. Wala roon si Lucio. Anak, sino siya? Siya po si Lola Normita. Nakita ko po siya kanina. Sinaktan po ng mga bata, kaya tinulungan ko po. Binigyan ko na rin po ng pagkain kasi po, nagugutom po siya eh. Bigyan mo na rin sana ng tubig, anak. At baka mabululan sa pagkain niya. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Sandali lang po, Lola Normita. Papasok lang po ako sa loob ng bahay para ikuha po kayo ng tubig na maiinom. Tumayo sa kanyang kinauupuan si Sammy para pumasok sa loob ng bahay at kumuha ng tubig. Sige lang po, Aling Normita. Ituloy niyo lang po ang pagkain niyo. Salamat sa inyo. Mabait ang anak mo. Tinulungan niya ako at pinakain. Opo, yun po kasi ang turo ko sa kanya, ang maging mabait at matulungin. Pasensya na kayo kung naistorbo ko kayo. Wala po yun. Hindi ko alam kung paano ko magagantihan ang kabutihan niyo sa akin. Naku, wala po yun, Lola.
Masaya po kami ni Sammy na makatulong po sa mga tao, lalo na po yung nagugutom at nangangailangan po talaga ng tulong. Mapalad ka sa anak mo, Rading. Alagaan at ingatan mo siyang mabuti. Opo, mahal na mahal ko po ang anak ko. Lola Normita, heto na po ang tubig nyo. Tapos na rin po pala kayong kumain. Oo, masarap ang pagkain ibinigay mo sa akin. Kanin at pritong isda. Buti naman po, nagustuhan niyo po, Lola. Aling Normita, saan po ba kayo nakatira? Gusto niyo po bang iatid ko na po kayo? Baka mahirapan po kayong umuwi. Hindi na, Rading. Kaya ko nang umuwi. Bakit nga po pala napadpad kayo dito sa sungay ng usa? Meron lang akong hinahanap. Sino po? Baka may maitulong po ako. Salamat ka lang. Pero, sa akin na lang yun. Ganun po ba? Sige ho, kayo po ang bahala. O siya, sige. Kailangan ko nang umalis. Maraming salamat sa inyong mag-ama. Bigla-bigla ay tila may pagmamadali na tumayo ang matandang kausap namin ni Sammy at nagdesisyon itong umalis na. Teka, aalis na po kayo? Oo, sabi. Meron pa akong dapat na puntahan. Nagmamadaling umalis ang matandang babae. Mga ilang minuto mula nang umalis si Aling Normita ay dumating naman si Lucio. May dala itong saging at hinog na papaya. Andito na, Lucio. May uwi ako hinog saging. Saka hinog na papaya. Para sa'yo, kaibigan ko, Sammy. At sa'yo din, Rading. Kasi bait kayo sa akin. Bakit ngayon ka lang, Mamang Lucio? Saan ka po ba galing? Yan. Hanap ako prutas. Habang kausap ni Sammy si Lucio, ay hindi ko naiwasang titigan ito mula ulo hanggang paa na napansin naman niya. Bakit ka sa akin tingin, Rading? Ayaw mo ba dala ko prutas? Sarap yan. Tamis. Hinog na. Tay, bakit ganyan po kayo makatingin po kay Mamang Lucio? Ha? Wala anak. Napatitig lang ako sa kanya. Sige na. Kain na natin. Dala ko prutas. Mamaya na lang po, Mamang Lucio. Pagkatapos po natin kumain ng hapunan. Siya nga pala, kanina po meron po kaming tinulungang matandang babae. Si Lola Normita po. Kaya lang umalis na siya eh. Matandang babae? Pangalan Normita? Ibig mo sabihin, andito sa kanina? Opo, bakit? Kilala niyo po ba siya? Ha? Ewan. Teka, Lucio. Bakit ewan ko ang sagot mo? May kakilala ka bang ganun din ang pangalan? Ewan ko. Basta marami pangalan ganun. Oo nga naman po, Tay. May mga pare-pareho po kasi ng pangalan. May sinabi sa inyo yung babae na narito kanina? Meron po. Sabi, mabait daw po kami ni Tatay kasi nga binigyan po namin siya ng pagkain. Saka tinulungan ko po siya kasi pinagtitripan po siya ng mga salbahing bata eh. Ingat kayo, Rading. Ingat. Ha? Saan? Saan kami mag-iingat? Dun sa babae na punta dito. Kay Aling Normita? Basta, ingat kayo. Baka masama siya. Pero wala siyang ginawa sa amin, Mamang Lucio. Mabait nga po siyang kausap eh. Basta, ingat kayo. Ingat kayo sa kanya. Naging palaisipan uli sa akin ang mga sinabi ni Lucio. Kung sinabi sa akin ni Apo Albino, mag-ingat ako kay Lucio.
Ngayon naman ay pinag-iingat ako ni Lucio sa matandang babae na nakilala namin ni Sammy. Talagang nahihiwagaan ako at nagtataka sa mga nangyayari. Sino ba si Lucio at si Aling Normita? Bakit mula nang nakilala ko ang mga taong ito ay nagkaroon ako ng pangamba at pag-aalala? Sino ba ang mga nilalang na ito na dumating sa buhay namin ng anak ko? Dahil sa mga sinabi sa akin ni Apo Albino, ay lagi akong nababahala kapag aalis ako ng bahay para magpunta sa aking trabaho. Tay, isasama niyo po ako sa trabaho niyo? Oo anak, aalis na tayo. Tay, wag na po. Okay lang naman po ako dito sa bahay eh. Saka nandito naman po si Lucio. Kaya hindi po ako nag-iisa dito. Yun na nga eh, hindi maaaring si Lucio lang ang kasama mo rito. Ha? Bakit po? Dati naman po di ba kay Lucio niyo po ako iniiwan? Ngayon, ayaw niyo na po? Nag-aalala kasi ako anak eh. Tay, ayos lang po ako. Saka mabait naman po si Mamang Lucio eh. Ilang ulit na nga po niyang iniligtas ang buhay ko, di ba? Pati nga po kayo. Tinulungan po niya dun sa aswang na umatake sa atin. Paano anak? Kung aswang din si Lucio? Hey, Tay, joke po ba yan? Si tatay talaga oh, kung ano-ano sinasabi. Anak, nag-iingat lang ako. Nakakahiya naman po kay Mamang Lucio. Siya na nga po yung tumulong sa atin sa aswang tapos sasabihin niyo pa po na baka aswang din siya. Kung aswang po siya, tsak, napinatay niya na po tayo. Pero buhay na buhay pa rin po tayo hanggang ngayon eh. Anak, iba na ang panahon ngayon. Alam mo yun, di ba? Pero tay, natitiya ko po, hindi po masamang tao si Mamang Lucio. At lalong hindi po siya isang aswang. Hindi ko makumbinsi ang anak ko para sumama na lang siya sa trabaho ko. Kaya inisip ko na lang na sana nga ay mali ang kutob ni Apo Albino dahil hindi ko kakayaning mapahamak ang anak ko. Aalis na sana ako ng bahay nang makita ko si Apo Albino na paparating. Maigi na lamang at hindi ka pa nakakaalis, Rading. Napasyal po kayo, Apo Albino. Nakapangako ko sa iyo, Rading. Sabi ko, di ba, kapag nakaluwag ako ng oras, ay papasyal ako rito. Dahil ngayon sa sinabi mo sa akin. Kumusta po kayo, Apo Albino? Okay lang naman ako, Sammy. Ay siya nga pala, nasan ba ang kasama niyo rito? Si Lucio po ba, Apo Albino? Oo, iyo. Dahil naikwento sa akin ng tatay mo na may pinatuloy kayo rito. Ayun po siya sa may bandang Kamalig. Palapit na po siya sa atin. Habang naglalakad papalapit sa amin si Lucio, ay nakatingin lang sa kanya si Apo Albino. Titig na tila ba pinag-aaralan ang pagkatao ng lalaking kulang sa pag-iisip. May bisita pala kayo, Rading. Sino siya? Si Apo Albino. Kung gano'n, ikaw pala si Lucio. Opo. Bakit po? Nais ko lang na makilala ka, Lucio. Ikaw, Albino. Ako naman, Lucio. Magkakilala na tayo. Napansin ko na nakatitig pa rin si Apo Albino kay Lucio. Pinag-aaralan nito ang bawat galaw ng lalaki nang bigla itong bahagyang manigas at manginig. Apo Albino, bakit po? Ano po nangyayari sa inyo? Bakit po siya nanginginig, Tay? May sakit po ba si Apo Albino? Hindi ko alam, anak. Saglit pa ay nawala ang biglaang paninigas at panginginig ni Apo Albino habang nakamasid lamang sa kanya si Lucio. Apo Albino, okay na po ba kayo? Oo, ayos na ako. Ano po ba nangyari sa inyo? Malakas. Matindi ang lakas. At napakadilim. Nakakatakot na kadiliman. Malakas? Madilim?
Ako ba yun? Bakit tingin ka sa akin ng ganyan, Apo Albino? Tama nga po ba ang kutob nyo? Apo Albino? Oo, kailangan ko nang umalis. Sapat na ang sinabi ko. Natitiyak ko na totoo yun. Umalis na si Apo Albino na may pagmamadali. Mula naman sa isang puno malapit sa kinaroroonan namin, ay nakita kong nakasilip doon si Aling Normita na tila kanina pa kami pinagmamasdan. Andito siya. Nagbalik siya. Sino po, Tay? Si Aling Normita. Hala, oo nga po. Ayan po siya, Tayo. Nakita ko rin po siya. Kakabayan ko lang po. Aling Normita! Lapit po kayo sa amin! Kinawayan ni Sammy ang matandang babae. Subalit, tila at tubili ito sa paglapit. Nagulat na lamang ako nang biglang nagsalita ng malakas si Lucio na tila nagagalit. Siya yun. Hindi ako. Siya ang masama. Siya ang madilim. Sino po, Mamang Lucio? Siya, ang babaeng yun. Si Normita. May galit at sabay turo ni Lucio sa lugar ng kinaroroonan ni Aling Normita. Siya ang masama. Siya ang may taglay na lakas. Mula sa dilim. Ba't sinasabi mo yan, Lucio? Akala ko ba hindi mo siya kilala? Masama siya. Masama. Dapat siyang umalis dito. Hindi siya bagay dito. Tumakbo si Lucio palapit kay Aling Normita. Subalit bago pa siya lapitan ni Lucio ay nagmamadali ring umalis ang matandang babae. Tay, ano po nangyayari? Bakit po hinabol ni Mamang Lucio si Aling Normita? Hindi ko rin alam, anak eh. Naguguluhan din ako sa mga nangyayari. Sinabi ni Lucio na hindi niya kilala si Aling Normita pero ngayon, nagagalit siya. Pagkatapos ng pangyayaring yun, na hinabol ni Lucio si Aling Normita, ay hindi na bumalik si Lucio. Inabutan na ng dilim. Kaya lamang ay wala pa rin siya at hindi pa bumabalik. Tay, asan na po kaya si Mamang Lucio? Hindi pa po siya umuwi ah. Nagtataka nga ako sa kanya, anak eh. Bigla na lang niyang hinabol si Aling Normita. Baka po magkakilala sila. Nagsisinungaling lang po sa atin si Lucio. Yun din nga ang iniisip ko, anak. Pero bakit kailangan niyang magsinungaling sa akin? Oo nga po. Habang nag-uusap kami ng anak ko, nang marinig ko na may tumatawag sa akin. Lumabas ako ng bahay at nakita ko na roon sa labas si Aling Normita. May mga pasa at sugat sa katawan. Aling Normita, ano pong nangyari sa inyo? Tulungan niyo ako. Tulong! Halip po kayo rito. Pumasok po kayo dito sa loob. Naku, kawawa naman po si Aling Normita. Bakit po kayo nagkaganyan? Hindi ko alam kung bakit ka ginawa sa akin ito. Sino po? Si Lucio. Sinaktan niya ako. Gusto niya akong patayin. Ano? Kagagawa niya ni Lucio? Oo. Pinagtangkaan niya akong patayin. Buti na lang may taong tumulong sa akin. Ba't naman gagawin niya ni Lucio sa inyo? Ewan ko. Hindi ko alam. Napakasama ng taong yon. Sigurado po ba kayo na ginawa po sa inyo ni Mamang Lucio? Mabait po siya. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabaitan ay tunay na mabait. Yan ang dapat mong tandaan, Sammy. Sinasabi niyo bang masamang tao nga si Lucio? Oo, dahil sa ginawa niya sa akin. Pinagmalupitan niya ako. Kaya mag-ingat kayo sa taong yon. Masama ang balak niya sa inyong pag-ama. Nasaan po siya ngayon? Hindi ko alam. Pagkatapos na akong saktan at gawa ng masama, ay umalis siya. Ganun po ba?
Teka, saan po kayo niyan? Saan pupunta nyo? Hindi ko ka alam eh. Natatakot ka ako. Na makabalikan niya ako. Kung gusto nyo po, dito po muna kayo sa amin. Oo nga po, Lola Normita. Pero, baka magpunta siya rito. Hindi man dito siya nakatira sa inyo. Doon siya tumutuloy sa may kamalig. Hindi na siya makakabalik pa rito. Lalo na't sinabi niyo kung anong klaseng tao si Lucio. Malalagay lang sa panganib ang buhay namin ng anak ko dahil sa kanya. Oo nga po, Lola Normita. Dito na po muna kayo sa amin. Para po magamot din ang mga sugat po ninyo. Awa ang naramdaman ko para kay Aling Normita. Galit naman para kay Lucio. Lalo na't magkapareho ang sinasabi ni Apo Albino at Aling Normita tungkol sa nararamdaman nila sa pagkatao nito. Kaya hindi na ito maaaring makabalik pa sa aming lugar. Tinulungan ko si Aling Normita at pinakain dahil nakita ko ang kaawa-awa niyang kalagayan na malagi muna siya sa bahay para maligtas kay Lucio. Unang gabi ni Aling Normita sa bahay namin nang mapansin kong hindi siya mapalagay. Baka sa kanyang muka ang pagkabahala. Kaya naman, nilapitan ko siya at inalam ko ang dahilan ng kanyang pagkabalisa. May problema po ba, Aling Normita? Hindi maganda ang nararamdaman ko, Rading. Bakit po? May paganib. Malapit lang dito. Delikado kayo mag-ama. Maging ako man ay maaari niya gawa ng masama. May kampon po ba ng kadiliman kayong nararamdaman? Oo. Isang mabagsik na aswang. Hindi ako maaaring magkamali sa nararamdaman ko. Maaaring nagbalik siya. Si Lucio po ba? Oo. Gusto niya akong patayin. Hindi ko hahayaan na gawin niya yun. Siguro nga nagbalik siya ron sa kamalig. Malamang ka ay nandun na siya ngayon. Nagtungo ako sa kusina at kinuha ang aking matalas na itak. Dapat nang patayin ang nilalang na katulad ni Lucio. Kung aswang nga siya, bahala na. Gagawin ko na ang lahat para tapusin siya. Dito ka lang, Aling Normita. Titignan ko si Lucio sa kamalig. Mag-iingat ka, Rading. Hindi madaling kalaban ang katulad niyang aswang. Tama nga ang kutob ko. Naroon si Lucio at nagbalik ito. Masaya pa siyang sinalubong ako nang makita niya. Maliwanag ang sikat ng buwan ng mga sandaling yon. Subalit ang liwanag ay tila merong ikinukubling lagim. Ikaw pala, Rading. Ngayon lang ako nakabalik. Pupunta kasi ako sa malayo. Ang kapal din talaga ng pagmumukha mong bumalik pa rito. Galit ka sa akin? Bakit? Dahil sinungaling ka. Nilinlang mo kami magkama. Mapagkunwari ka. Manluloko! Hindi ako manluloko, Rading. Di ba kaibigan tayo? Sabi ko sa'yo ang lahat. Tama na, Lucio, tama na! Huwag mo na akong paandaran sa mga paganyan-ganyan mo dahil bistado ko na ang tunay mong kulay. Kung anong totoong pagkatao mo. Masama ka. Isa kang kampo ng kadiliman. Aswang ka at anumang oras ay maaari mo kaming atakihin at patayin. Hindi totoo yan, Rading. Hindi masama, Lucio. Hindi ako aswang. Huwag ka na magpanggap pa. Sige, baguhin mo na ang itsura mo. Maging aswang ka na para makita ko na ang sekreto mo. Pero titiyakin ko sa'yo na ngayon na rin ang katapusan mo. Hindi ka sasantoy nitong matalas kong itak. Wag, Rading. Hindi mo gagawin yan. Wag mo akong sasaktan. Kahit magmakaawa ka pa, kahit ano pa sabihin mo, hindi na kita paniniwalaan pa. Rading, nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Masama ka, Lucio, masama ka.
Ipinagtapat na sa akin ni Aling Normita ang totoo mong pagkatao. Nakausap mo siya? Oo, nakita ko ang kaawa-awa mong ginawa sa kanya, hayop ka. Pinagtangkaan mo siyang patayin. Marami siyang sugat nang magpunta dito. Dito siya ngayon? Punta at humingi ng tulong? Oo, napakasama mo. Wala kang puso. Nagawa mo yun sa isang matandang babae dahil halimaw ka. Halimaw ka! Kampun ka ng dilim! Mali. Mali lahat ng sabi niya sa'yo. Hindi totoong masama ako. At lalong hindi ako aswang. Tama na, Lucio, tama na! Hindi na ako maniniwala sa'yo kahit kailan. Rading, ikaw makinig ka sa akin. Kung may halimaw, may aswang sa aming dalawa, hindi ako yun. Si Normita, mabagisik na aswang, nagpapanggap na kawawa. Kilala ko siya, Rading. Maniwala ka. Gumagawa ka pa ng kwento, ha? Pinapasama mo pa siya. Yun ang totoo. Si Normita. Siya ang aswang. Halimaw siya. Matagal ko na siyang hanap para matigil na ang kanyang kasamaan. Paano kita paniniwalaan? Dahil ako nagsasabi ng totoo. Takot siya sa akin. Dahil ako lang ang maaari natapos sa kanya. Teka. Naguguluhan ako sa inyo. Nasa loob siya ng bahay mo? Oo, naiwan siya ron. Kasama ni Sammy. Hindi mo dapat gawa yun. Iniwan mo mag-isa Sammy. Kasama aswang. Pagkatapos malaman ni Lucio na kasama ni Aling Normita ang anak ko, tumakbo siya patungo sa bahay at labis ang pag-aalala. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang sundan siya. Hindi ko pa rin maintindihan ang mga nangyayari ng mga sandaling yon dahil ang sinabi ni Aling Normita ay si Lucio ang masama at siya ang aswang. Kaya lamang, ayon naman kay Lucio, ay si Aling Normita ang mapagpanggap, ang matandang babae, ang totoong kampon ng dilim. Siya ang mabagsik na aswang. Tuloy-tuloy na pumasok si Lucio sa loob ng bahay at nakasunod ako. Kapwa namin nakita na kasama ni Aling Normita si Sammy. Takot at umiiyak ang bata. Lumayo ka sa kaibigan ko, Normita! Wag mo siyang idamay! Wag mo siyang idamay sa kasamaan mo! Ano ba sinasabi mo, Lucio? Rading, lumayo ka kay Lucio. Hindi ka ligtas sa kanya. Tama na ang pagkukunwari mo, Normita. Alam mo kung ano ang totoo. Oo, alam ko na ikaw ang masama. Ikaw ang aswang. Wag mong linlangin si Rading. Tama na ang pagpapanggap mo. Kahit na ano pa sabihin mo, dapat ka nang mawala. Dapat ka nang tapusin. Noon ko lang nakita yon. May kinuha sa kanyang bulsa si Lucio. Isang medalyon yun na ipinakita sa akin. Rading, huwag kang papayag na saktan ako ng aswang na si Lucio. Gusto niya akong patayin para pakinabangan niya kayo. May masama siyang plano. Nagagalit siya dahil binisto ko na sa inyo ang katotohanan. Lucio, kung may katibayan ka para paniwalaan ka na ikaw ang nagsasabi ng totoo, katulad mo, ay meron din akong taglay na medalyon. Hinawi ni Aling Normita ang kanyang mahabang buhok at ipinakita ang nakasabit sa leeg na medalyong itim. Wag kang maniwala sa kanya, Rading. Halimaw ang matandang yan. Sammy, halika. Lumapit ka sa akin. Lumayo ka kay Normita.
Pero wala po siyang masamang ginawa sa akin. Ang totoo po, nananaginip po ako ng masama. Ginigising niya po ako. Tinulungan niya po ako. Narinig mo ba yun, Lucio? Tinulungan ko si Sammy. Totoo ba ang sinabi niya, anak? Opo, Tay. Hindi ko na alam kung sino dapat kong paniwalaan sa inyo. Ginugulo niyo ako. Ako ang nagsasabi ng totoo, Rading. Paniwala ka. Rading, ilang ulit ko nang iniligtas ang buhay niyo. At kaya nandito pa rin ako, kasama niyo, para protektahan kayo ng anak mo. Dahil kaibigan ko kayo, di ba? Sammy, anak, halika. Umalis ka kay Aling Normita. Lumapit ka sa akin. Opo, Tay. Dahil hindi ko alam kung sino ang dapat kong paniwalaan sa dalawa. Pareho kaming walang katiyakan ng anak ko kung kanino kami higit na ligtas. Kaya naman, nagdesisyon ako. Isa man sa inyo ay hindi na maaaring pumirmi dito sa lugar ko. Pero Tay, wala naman po silang ginagawang masama. Tama ka, anak. Kaya lamang, hindi natin alam kung sino sa kanilang dalawa nagsasabi ng totoo eh. Ibig lang sabihin nun, parehong nasa panganib ang buhay natin. Nakasama sila. Kung yun ang gusto mo, Rading, aalis na ako gayon rito. Okay lang po, Lola Normita. Ikaw naman, Lucio. Iiwan mo ng amalig. Hindi ka na maaaring tumira pa ron. Sakit sa loob ko na naiwan kayo ni Sammy. Pero aalis na rin ako. Pero kaibigan ko kayo. Kahit anong mangyari. Sige na, umalis na kayo. Dahil isa man sa inyo ay hindi namin maaaring pagkatiwalaan. Dahil sigurado ko sa aking naging desisyon, kaya hinayaan kong umalis ang dalawa. Subalit ang pag-alis nila ay hindi nangangahulugan ng aming kaligtasan. Lalo na't ang totoo ay isa sa kanila ang maaaring naghahangad talaga ng aming kapahamakan. At ang isa naman ay nagnanais ng aming kaligtasan. Ngunit hindi ko tiyak kung sino sa kanila ang kakampi at sino ang totoong kaaway at kampo ng kadiliman. Kaya naman ang gabing yon na lumipas ay nagbigay ng lalo pang ligalig sa isipan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit pinuntahan kami ng mga nilalang na katulad ni Lucio at Aling Normita. Hindi na ako makatulog sa pag-iisip sapagkat niligalig ng pangyayaring yon ang utak ko. Upang mapagaan ang mga iniisip ko, ay nagbalik ako kay Apo Albino. Magbabaka sakali akong matutulungan niya ako. Kaya lang ang nakapagtataka, maging siya ay nagbago na rin ng mga sinasabi. Pasensya ka na, Rading. Hindi kita matutulungan. Pero kayo po nagsabi na si Lucio po ang siyang masama. Siya po ang kampo ng kadiliman. Dahil yun nga ang naging kutob ko. At si Aling Normita po, Katulad ng nararamdaman ko kay Lucio nung nakita ko siya. Madilim. Nakakatakot. pero teka, hindi niyo pa po siya nakakaharap, di ba, Apo Albino? Nakita ko na siya, Rading. Kailan po? Nung magtungo ko sa inyo at nakaharap ko si Lucio. Nang umalis ako, ay isang matandang babae ang nakita ko na nasa isang puno. Alam ko na siya si Normita, ang babaeng tinutukoy mo. Tama po kayo, naroon nga po siya. Hindi lang po siya lumapit sa atin. Hindi rin magandang nararamdaman ko nang makita siya. Paganib, kaguluhan, yun ang katotohanan. Kung ganun pala, hindi kami ligtas kahit na kanino sa kanila. Maaaring ganun. Pero posible din na isa sa kanila nagsisinungaling at ang isa ay nagsasabi ng totoo.
Yun ang hindi ko kayang sabihin. Nahihirapan akong maramdaman yun. May humahad lang para malaman ko. Pero pinaalis ko na po silang dalawa. Isa man ay hindi na po maaaring makalapit sa aming bahay. Hindi ibig sabihin nun. Naligtas na kayo, Rading. Ibig niyo pong sabihin babalik sila? May pinaplanong masama ang isa sa kanila. Maaaring kailangan niya kayong mag-ama o magagamit nila kayo para sa kanilang pansariling pakinabang. Kailangan ng mga masasamang nilalang ang buhay ninyo. Dahil may magiging pakinabang sila. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, Apo Albino. Isang bagay ang dapat mong matiyak, Rading. Ano po yun? Ang malaman mo kung sino sa dalawang yun ang totoong nag-aangad sa inyo ng kabutihan. Siya ang makakatulong mo at magliligtas sa inyong mag-ama. Iniwan ko na si Apo Albino. Wala man siyang konkretong nasabi tungkol sa mga taong nagpapagulo ng isip ko, pero sapat na ang kanyang ibinilin na makakatulong sa gagawin kong desisyon. Ibig lang sabihin ay kailangan makita ko uli sina Lucio at Aling Normita. Hanggang isang araw, inabot ako ng dilim papauwi mula sa aking trabaho. Nagmamadali ako sa paglalakad dahil naiwang walang kasama sa bahay ang aking anak. Dahil sa mabilis kong paglalakad, hindi ko napansin ang putol na tuyong kahoy na nakakalat sa aking nilalakaran. Nasabit ang aking paa kaya nadapa ako. Hindi maayos ang aking pagkakabagsak. May kung anong tumunog na buto sa aking paa. Nakaramdam ako ng biglang pananakit at nahirapan akong igalaw yon. Aray! Aray ko! Hindi ko maitukod ng paa ko. Aray, aray! Ang sakit! Kung mamalasing ka nga naman, oo! Matindi ang sakit na nararamdaman ko sa aking paa. Hindi ko mawari kung napilayan ba ako o may ugat na naipit. Naigalaw ko ng bahagya ang mga paa ko. Kaya lang, masakit pa rin. Hirap akong makatayo. Aray, paano ba to? Hindi ako makatayo para lumakad. Malayo pang bahay ko. Hindi ko rin alam kung may mapapadaan sa lugar na to para hingan ko ng tulong. Anak ng putya naman, oh. Ano bang gagawin ko? Pinilit kong kumilos. Gumapang ako habang hila ang aking paa. Kaya lamang, sadyang masakit. Ang tanging panalangin ko na lang ng mga pagkakataong yon ay may taong mapadaan sa kinaroroonan ko. Kundi di ko na alam kung paano akong makakauwi. O kaya naman ay mabawasan ang pananakit at kayanin kong lumakad kahit medyo mahirapan pa ako. Ang mahalaga ay makauwi lang ako sa bahay dahil walang kasama roon ang anak ko. Baka bumalik roon sina Lucio o di naman kaya ay si Aling Normita. Hinilot-hilot ko ang parte ng paa ko na apektado para maibsan ang sakit at makatayo ako. Tila bahagyang gumana yon. Himalang nabawasan ang sakit. Kaya naman, sinamantala ko na yon para makatayo. Humawak ako sa puno na malapit sa kinaroroonan ko para piliting makatayo. Nagawa ko namang makatayo pero pinakikiramdaman ko pa rin kung makakaya kong humakbang. Naitukod ko ang paa ko kahit naroon pa rin ang kirot. Ngunit konti na lang. Naihakbang ko na rin ang mga paa ko. Mabagal ang aking lakad. Mula sa masukal na lugar na aking kinaroroonan ay may narinig akong pag-angil ng tila isang hayop. Nag-uumpisa na rin dumilim noon ang buong paligid. Napahinto ako at nakiramdam kung anong hayop yon at saang lugar nang gagaling ang naririnig kong pag-angil. Ganun na lamang ang gulat ko na mula sa aking likuran ay lumabas ang isang halimaw. Nakakatakot ang kanyang anyo. May matatalim na pangil at matutulis na mga kuko na animo ay mga patalim. Isang uri yon ng aswang. Hindi ako maaaring magkamali. Isang aswang na kung tawagin ay aswang Harimudon
Ang anyo nito ay tila isang baboy ramo, subalit nakatayo na parang tao sa aking harapan. Sa pagkakabigla at naramdamang takot, ay napahakbang ako paurong. Dahil masakit ang aking paa, hindi naging maayos ang aking paghakbang. Kaya bumagsak ako ng paupo. Narinig ko ang pag-atungal ng harimudon at lumapit ito sa akin. Akmang susunggaban na ako ng halimaw nang marinig ko ang boses ng isang babae. Itigil mo yan! Huwag mo siyang sasaktan! Si Aling Normita yon na pinigilan ang pag-atake sa akin ng aswang. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang matandang babae. Subalit ang importante sa akin ng pagkakataong yon ay hindi natuloy ang pag-atake ng harimudon. Aling Normita, salamat po dumating kayo. Naglalakad ako na makarinig ng ingay at pag-angin. Tinignan ko at ikaw nga nakita ko, Rading, at gusto kang atakihin ng aswang. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Kaya lang, hindi pa rin po umaalis ang kaswang. Huwag ka mag-alala. Aalis siya. Ako bahala. Nakita kong hinawi ni Aling Normita ang kanyang mahabang buhok at lumitaw ang kwintas niyang medalyon. Nagkaroon yun ng bahagyang liwanag at nakita yon ng harimudon. Umalis ka na rito, aswang ka! At tantanan mo si Rading! Huwag mo siyang pakialaman! Pagkatapos utusan ni Aling Normita ang halimaw, ay lumayo na ito. Nagtataka ako na ganun lang kadali na paalis ng matandang babae ang harimudon. Wala na. Ligtas ka na, Rading. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita pababayaan. Paano niyo pong nagawa yun, Aling Normita? Napasunod niyo po ng ganong kadali ang halimaw. Natakot siya sa akin dahil sa medalyong hawak ko. Kung ganun, isa po kayong manunugis ng aswang. Ewan ko kung yung ba ang tawag doon. Hindi siya manunugis, kundi isa siyang mapangpanggap na aswang. Napalingon kami ni Aling Normita mula sa likuran namin. Naroon pala si Lucio. Kanina pa marahil nakikinig sa aming pag-uusap. Lucio, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Bantay kita, Rading. Dahil kaibigan kita. Ayokong mapahamak ka. Andiyan naman si Aling Normita eh. Hindi niya ako pababayaan. Katunayan nga iniligtas niya ako sa aswang na harimudon na humarang sa akin. Kaya hindi ka rito kailangan, Lucio. Makakaalis ka na. Ikaw ang dapat na umalis. Ikaw yun, Normita. Lubayan mo si Rading. At magpakatotoo ka na. Baliw ka na talaga, Lucio. Baliw! Dapat kang mawala, Normita. Para wala nang magasik ng lagim. Muli ay kinuha ni Lucio sa kanyang bulsa ang isang medalyon at itinaas yun. Ikinatakot yon ni Normita. Nagbigay ng malakas na liwanag ang medalyon. May lumalabas na mga tila maliliit na kidlat mula sa medalyong hawak ni Lucio. Gagamitin mo rin ang medalyon mo, Normita, para malaman ni Rading kung ano ang katotohanan. Subalit hindi ginamit ni Normita ang kanyang suot na medalyon. Ayaw mo gamitin dahil medalyon yan ng dilim para palakasin ang ginagawa mong kasamaan at hindi para sa pagliligtas at paglaban sa mga kampon ng dilim. Hindi ko alam ba't sinasabi mo, pero tandaan mo ito, Lucio. Hindi pa ako tapos sa'yo. Puro kasat-sat, pero di mo ako kaya. Dahil ako ang totoong manunugis. Ako ang tatapos sa aswang na kagaya mo. Muling itinaas ni Lucio ang kanyang hawak na medalyon. Minsan pa, lumabas ang tila maliliit na kidlat at tumatama sa katawan ni Aling Normita. Napapasigaw ito at tuluyan ng tumakbo papalayo. Umalis na ang totoong aswang
ang tunay na kampon ng dilim. Si Normita? Siya ba ang kampo ng dilim? Siya ang tunay na aswang? Tama ka, Rading. Siya ang mapanganib na aswang na binabantayan ko. Pero kanina lang, iniligtas niya ako sa aswang na mukhang baboy ramo ah. Aswang yun. Nalikha niya. Aswang na ginamit niya para maniwala ka sa sasabihin niya. Teka, totoo ba lahat ng sinasabi mo, Lucio? Hindi pa rin ikaw naniniwala, Rading? Ewan ko. Gulong-gulo ako. Ako, Lucio. Ako ang totoong kalaban ng aswang. Ako ang manunugis. Pero kakaiba ka eh. Bakit ikaw ang manunugis? Hindi ako talagang ganito, Rading. Nagkaganito ko dahil sa aswang. Babalik ako sa dati kong kalagayan kapag patay na ang mabagsik na aswang. At si Normita? Ang mabagsik na aswang? Oo. Matagal ko na siyang tinutugis. Pero mailap at laging nakakatakas dahil sa itim na medalyon galing sa kadiliman. Unti-unti na kitang naiintindihan, Lucio. Kailangan ko nang umuwi. Walang kasama sa bahay si Sammy. Hakbang na sana ako. Kaya lamang masakit pa rin ang paa ko. Napansin yun ni Lucio. Kaya sa maikling paliwanag ay sinabi ko sa kanya ang dahilan. Ako bahala sa masakit mong paa. Gagaling yan. Idinikit ni Lucio ang hawak niyang medalyon sa parte ng paa ko na masakit. Nagliwanag yun at naglabas ng kakaibang init. Subalit init yun na kaya kong tagalan. Saglit pa ay nakaramdam na ako ng ginhawa. Nawala nga ang sakit na kanina lamang ay nagpapahirap sa akin. Ano ngayon ang nararamdaman mo, kaibigan? Ang galing ah. Wala na nga. Hindi na masakit. Lalo ngayong nadagdagan ang paniniwala ko na si Lucio ang nagsasabi ng totoo at hindi ang matandang babae na si Aling Normita. Niyaya ko na si Lucio upang samahan niya akong umuwi dahil nag-aalala ko sa anak kong si Sammy. Abot-abot ang kaba na nararamdaman ko nang makarating ako sa aming bahay. Ilang ulit ang ginawa kong pagtawag sa anak ko, kaya lamang walang sumasagot. Pumasok ako sa loob ng kwarto. Wala roon si Sammy. Nawawala siya, Lucio. Nasaan kaya si Sammy? Diyos ko, wag naman sana. Bakit? May alam ka ba kung nasan siya? Hindi na nasagot pa ni Lucio ang tanong ko sa kanya. Narinig ko na tinatawag ako ni Apo Albino na nasa labas ng bahay. Kaya lumabas kami para harapin siya. Mabutit narito ka na, Rading. Meron kang dapat malaman. Ano po yun, Apo Albino? Kanina, nakita ko na umalis ang anak mo. May kasama siya. Sino po? Ang matandang babae. Si Normita. Siya ang kasama ni Sammy. Tama ang kutob ko. Si Normita nga ang kumuha kay Sammy. Kinabahan ako nang makita kong kasama niya si Sammy. Tinanong ko ang bata kung saan pupunta. Ang sabi niya, may pupuntahan lang sila at wala akong dapat ikabahala dahil ligtas siya sa kanyang lola Normita. Yun ang sabi niya sa akin. Hindi maaari. Nilinlang niya si Sammy. Pinaniwala sa panluloko. Rading, may kutob akong delikado siya sa matandang babaeng yon. Anong gagawin natin? Lucio, paano si Sammy? Huwag kang mag-alala. Babawiin natin si Sammy kay Normita.
Dapat kumilos na kagad tayo. Baka gawan niya ng masama ang kaibigan ko. Iniwan na namin si Apo Albino. Naging sunod-sunuran ako kay Lucio sa kanyang gagawin dahil ipinauubaya ko na sa kanya ang magiging kaligtasan ni Sammy. Ngayon ay nabuo na sa isipan ko na si Lucio ang tunay na tagapagligtas at maaasahan ko. Siya ang manunugis na kalaban ng mga aswang. At si Normita, siya ang mapagpanggap na kampon ng kadiliman. Siya ang mabagsik na aswang na walang ibig gawin kundi ang maghasik ng lagim at kasamaan. Habang naglalakad kami ni Lucio, ay pilit kong inaalam kung saan kami pupunta. Doon tayo sa lugar. Sa kuta ni Normita. Doon niya dinala ang anak ko? Oo, dahil gagamitin nila si Sammy. Ano bang kailangan niya kay Sammy? Makinig ka sa akin. Bakit kaming mag-ama ang pinuntirya ng aswang na yun? Kayo, ang una nilang nakitang magiging pakinabang. Kung sino ang nauna, iyon ang kailangan nilang makuha. Lalo na bata. Sa sariwa. Sariwa si Sammy. Hindi maaari yun, Lucio. Hindi pwedeng gawin niya yun sa anak ko. May kalayuan din ang aming nilakad hanggang sa makarating kami sa isang tila nakatagong lugar. Nasa loob yun ng matataas na kakauyan, pero sa loob nun ay makikita ang isang nakatagong kuta. Andito ang anak ko. Alamin natin. Pero dito ang kuta ni Normita. Kasama niya ang iba't ibang uri ng aswang. Marami sila rito? Oo, Rading. At gusto kong tapusin natin sila. Ano? Pero hindi kita matutulungan, Lucio. Wala akong anumang armas na magagamit laban sa mga aswang. Kanina, dikit ko sa'yo ang medalyon. May kapangyarihan na pumasok sa katawan mo, kaibigan ko. Ha? May pumasok na kapangyarihan sa akin? Anong gagawin ko? Kaya mong labanan ng aswang. Gamit ka ng kahoy na ipamamalo mo sa kanila. Magiging malakas ka. Maniwala ka sa akin. Totoo ba ang sinasabi mo, Lucio? Oo, totoo yun, kaibigan. Magtiwala ka lang. Agad akong humanap ng kahoy na maaari kong gamitin sakaling may aswang o kung anumang halimaw na biglang umatake sa akin. Nakakita naman ako ng isang kaputol at matigas na kahoy. Ipinakita ko yon kay Lucio. Pwede na ba to, Lucio? Oo, magagamit mo yan. Laban sa mga aswang. Nag-uusap kami ni Lucio nang bigla kaming nakarinig ng malakas na ugong sa aming paligid. Napatakip ako sa aking tenga dahil masakit sa pandinig ang ugong na yon. Ano nangyayari, Lucio? Bakit may malakas na ugong ako naririnig? Nalaman nila, may ibang nilalang dito. Kaya anumang oras, sasalakay ang mga aswang na nandito. Huwag kang matakot. Kita mo tong medalyong ko. Lagot sila dito. Takot sila sa medalyong ko. Nagpatuloy ang ugong na naririnig namin ni Lucio. Maya-maya pa ay may mga angil hanggang sa lumantad ng iba't ibang laki ng mga aswang na harimodon. Animoy baboy ramo na nakatayo na parang tao ang mga ito. Diyos ko! Mga harimodon! Sila ang aswang na nandito. Mga alagad ni Normita. Kaya ba natin ang mga to, Lucio? Sabi ko sa iyo, Rading, wag kang matakot. Akong bahala. Poprotektahan tayo ng medalyong ko. Sige, nagtitiwala ako sa iyo, kaibigan. Unti-unti nang lumapit sa amin ang mga aswang harimodon. Nakakatakot ang kanilang mga itsura. At tila may usok na lumalabas sa kanilang malaking butas na ilong. Yun ay kanilang hininga na hindi kaaya-aya ang amoy.
Diyos ko, mukhang sa amoy pa lang ng hininga ng mga to. Mamamatay na ako, Lucio eh. Tiis lang, Rading. Hindi tayo dapat madaig ng mga aswang na yan. Kailangan magapi natin sila. Bago natin mailigtas si Sammy. Kailangan mo nang tapusin sila para makita ko ang anak ko. Oo, ganun na nga. Kaya kailangan magtagumpay tayong harapin ang mga Harimudon. Nagsimula na ngang lumusog kay Lucio ang ibang Harimudon. Tanging matigas na kahoy lamang din ang kanyang sandata. Subalit taglay niya ang medalyon na may magagawa para tiyakin na hindi siya mapapahamak. Kaya naman, sa bawat hataw ni Lucio gamit ang matigas na piraso ng kahoy ay umiigik ang Harimudon. Natatamaan ito. Wala silang pinagkaiba sa baboy ramo. Nakakatayo nga lang ang mga aswang na Harimudon. Hindi kami magpapatalo sa inyo. Dapat na kayong malipol. Mabilis kong kumilos ang mga aswang na Harimudon. Subalit nasasabayan yon ni Lucio. Nalibang ako sa panunood kay Lucio kung paano niya hinaharap ang mga aswang. Hindi ko napansin na mula sa aking gawing likuran ay merong umatake sa akin. Salamat na lamang at napalingon ako, kaya nailagan ko ang pagdaluhong ng aswang. Diyos ko, muntik na ako ron ah. Maigi na lamang nakita ko kagad. Napansin pala ni Lucio ang ginawang pag-atake sa akin ng halimaw, kaya nag-aalala siyang nagtanong sa akin. Pero okay lang ako, wala siyang dapat na ikabahala. Sabi ko nga, Lucio eh, kaya natin. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Doblehin mo ang pag-iingat, Rading. Huwag ka magpapatalo. Nagpatuloy kami sa pakikipaglaban sa mga aswang Harimudon. Tama ang mga sinabi sa akin ni Lucio, dahil habang nakikipaglaban ako, nararamdaman ko ang kakaibang lakas sa loob ko. Naisip kong galing yun sa medalyon na idinikit sa aking paa ni Lucio para gumaling ang pinsala sa aking paa. Hanggang napansin ko na lamang na nabawasan na ang mga Harimudon na kanina lang ay hindi ko alam kung paano namin tatapusin ni Lucio. Konti na lang sila. Nakaandusay na ang ibang mga aswang. Tama ka. Pero hindi pa yan talagang patay. Nangihina lamang ang mga yan. Bumabawi ng kanilang lakas. Kaya dapat ko nang gamitin ang kapangyarihan ng aking medalyon. Inuwa ni Lucio sa bulsa ang kanyang medalyon. Itinaas niya yon at naglabas ng liwanag. Mula sa liwanag ay tila may maliliit na kidlat na tumatama sa katawan ng mga aswang na nakahandusay. Sa bawat pagtama ng maliliit na kidlat sa katawan ng mga Harimudon ay napapaigdad ang mga ito. Tama nga pala si Lucio. Hindi pa sila ganap na namamatay. Pero sa pagtama sa kanila ng tila maliliit na kidlat ay tiyak matutuluyan na sila. Matatapos na ang paghahasik nila ng kasamaan. Nang ganap nang maubos ang mga Harimudon na naroon, ay narinig ko naman ang sigaw ni Sammy. Tinatawag niya ang pangalan ko. Humihingi ng tulong ang anak ko. Boses nga yun ni Sammy. Nasaan ang anak ko? Ililigtas natin siya. Tiyak, ilalabas nila si Sammy. Saglit pa, ay inilabas nga ni Normita ang anak ko. Nakagapos ang kamay nito at may takip ang mga mata. Sammy, anak! Hayop ka nung ginawa mo sa anak mo, Normita! Napakasama mo! Akala ko pa naman mabuti ka. Hindi pala! Kundi mapagpanggap kang demonyo ka! Hangal ka, Rading. Oto-oto. Madaling maniwala. Ngayon, bistado na ang tunay mong kulay. Normita! Tay! Kaibigan Lucio, nandito kayo! Sabi ko na nga ba hindi niyo ko pababayaan eh. Kaya lang hindi ko kayo makita. Iginapos ako at tinakpan ng mga mata ko. Akala ko mabait si Lola Normita, hindi pala.
Masama siya! Dahil isa siyang aswang, Sami. Pero hindi kanya maaaring gawa ng masama. At lalong hindi kanya pwedeng saktan. Yan ang akala mo, Lucio. Kaya kong gawin ang kahit na ano sa batang ito. Wag! Wag, Normita! Maawa ka sa anak ko! Huwag mo siyang idamay! Anong huwag idamay? Damay na siya. Dahil kailangan ko ang sariwang puso ni Sami. Kailangan ko ang dugo mula sa kanyang puso para sa aking medalyon. Palyado na ito. Dahil hindi na nabubuhusan ang sariwang dugo mula sa isang paslit. Kaya naman, dugo ni Sami ang magpapalakas ng kapangyarihan ng aking medalyon na bigay ng pinuno ng kadiliman. Ayoko! Hindi pwede yun! Wag ang dugo ko! Huwag kang maingay dyan, bata. At wala ka na magagawa. Dahil mangyayari ang anumang gustuhin ko. Yan ang wag na wag mong gagawin. Dahil hindi rin ako magdadalawang isip. Natapusin kita ng tuluyan. Alam kong hindi mo magagawa yun, Lucio. Dahil gusto mo pa rin ako makita buhay. Tama ka. Pero kung gagagawan mo ng masama ang batang kaibigan ko, baka di ko na mapigilan ang sarili ko. Gusto mo bang magkasubukan tayo? Huwag mo kong hamunin. Biglang nagbago ang anyo ni Normita. Naging katulad siya ng aswang harimudon, subalit kakaiba siya dahil dalawa ang kanyang ulo, kaya mas mapanganib siya at mas malupit na aswang. Umatungal ng malakas na tila nagpayanig sa lugar na kinaroroonan namin. Lucio! Anak ng putya, di siya nagbibiro! Papatayin niya talaga ang anak ko! Ako ang bahala, kaibigan. Tinakal ni Normita si Sami. Hindi naman nakakilos ang anak ko dahil nanatiling may takip ang kanyang mga mata, kaya hindi niya nakikita ang mga nangyayari. Subalit nararamdaman niya ang nakakatakot na eksenang yun. Nanginginig na ang kanyang katawan. Wag po! Maawa po kayo sa akin! Wag! Ang sabi ko, wag mong sasaktan ang kaibigan ko. Hindi mo ko maaaring utosan. Hanggat nandito ko, hindi ko papayagan ang masamang plano mo. Nakita kong galit na lumapit si Lucio sa aswang na si Normita. Hawak niya ang kanyang medalyon. Matagal akong nagpigil na gawin ito. Dahil umaasa ako na may magbabago pa. Kaya lang, sobra ka na. Hindi ko na kayang hayaan ka. Gamit ang medalyon ko. Alam mo ang pwedeng mangyari sa'yo. Wag, Lucio! Hindi mo yan sa akin! Hindi mo pwedeng gamitin yan! Pero pinipilit mo ko, Normita. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Dahil hindi ko kayang sundin ang gusto mo. Ito na ang buhay ko. Ang pagkatao ko. Kaya hindi mo ko mapipigilan. At hindi ko kayang magbago. Pero dahil ito ang mas gusto ko, ang maging manunugis at maging nasa panig ng kabutihan. Kaya gagawin ko dapat. Kahit labag sa kalooban ko. Nagtataka ko sa palitan ng mga sinasabi ni Aling Normita at Lucio. Wari meron silang pinaghuhugutan ng kanilang mga katwiran. Hindi ako maaaring makialam sa kanila dahil posibleng mapahamak ako, lalo na't nakikita kong ibang laban ang maaaring maganap ng mga sandaling yon. Dahil ayaw magpaawat ni Aling Normita, hindi niya binibitiwan ang aking anak, kaya ganap nang lumapit si Lucio sa harimudon na may dalawang ulo. Siya ang uri ng aswang na taglay ang kabagsikan dahil sa pagkakaroon nito ng dalawang ulo. Minsan pa'y itinaas ni Lucio ang kanyang medalyon, subalit itinaas din ng harimudon ang itim na medalyon. Nagsimula nang maglabas ng maliliit na tila kidlat ang medalyon ni Lucio, ngunit ang mga ito ay nahahadlangan ng hawak namang medalyon ng harimudon.
Sa medalyong itim, tumatama ang maliliit na kidlat. Sayang lang ang pagod mo, Lucio. Hinihigop lang ng aking medalyon ang maliliit na kidlat na inilalabas ng medalyon mo. Maghintay ka lang. Makikita mo rin ang hinahanap mo. Paulit-ulit na sinasalo ng medalyon ng aswang ang maliliit na kidlat. Subalit dahil sa ganung pangyayari, unti-unting nagkaroon ng lamat ang medalyon ng aswang. Hindi na nito kinaya ang puwersa ng medalyon ni Lucio hanggang sa ganap nang mabasag ang medalyong itim na tangan ng aswang. Tuluyan na rin niya itong nabitiwan. Hindi! Hindi ito maaari! Kasunod ng pangyayaring yun ay sa katawan na ng aswang tumatama ang maliliit na kidlat na nagmumula sa medalyon ni Lucio. Maraming maliliit at matatalim na kidlat ang tumatama sa katawan ng aswang. Nagwala ito at umaangil. Nahihirapan at nasasaktan sa pagpasok ng enerhiya sa kanyang katawan hanggang sa patuloy na ito sa panghihina at bumagsak sa lupa. Sa pagbagsak nito ay kasunod ang pagbabago ng anyo ng harimudon na may 2 ulo. Bumalik ito sa dating itsura, sa pagiging tao, sa anyo ni Aling Normita. Hindi ko mawari, subalit sa halip na magdiwang si Lucio, dahil nagtagumpay siya, lungkot ang nakita ko sa kanya. Meron ding luha na nangingilid sa kanyang mga mata. Una kong nilapitan ang anak kong si Sammy. Inalis ko ang kanyang tali at takip sa mata. Tay, ano po ba nangyari? Hindi ko po nakita dahil may takip po ang mga mata ko eh. Iniligtas ka ni Lucio, anak. Muli ay tinulungan ka ng kaibigan natin. Maraming salamat, Lucio. Talagang tunay kang kaibigan. Utang ko uli ang buhay ko sa'yo. Ginawa ko lang ang tama. At tinupad ko lang ang gampanin ng isang manunugis. Bakit ka malungkot? Natalo mo mabagsik na aswang si Aling Normita. Normita, hindi ko man gustong gawin yan sa'yo. Pero hindi ko kayang hayaan ka para patayin ang mga taong mahalaga sa akin. Parang pamilya ko na sila Rading at Sammy. At ako, hindi na ba pamilya? Ang tingin mo sa akin? Pamilya pa rin kita. Kaya lang hindi mo ko pinakikinggan. Patawad. Patawad sa ginawa kong ito. Pero alam kong ito na rin. At tamang pagkakataon para matapos na ang lahat ng gulo. Magkakaroon na rin ng katahimikan ang lugar na to na pinapangarap mong gawan ng kasamaan. Patawad. Patawad sa'yo. Mahal kong ina. Mahal na mahal kita. Totoong nagulat ako at hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Lucio. Tinawag niyang ina si Aling Normita bago pa ito tuluyang nalagutan ng hininga at ipinikit ang mga mata. Kasunod ay ang pag-agos ng masaganang luha mula kay Lucio. Narinig ko sinabi mong yun, Lucio. Tama ba? Nanay mo pala si Aling Normita? Oo, Rading. Siyang nanay ko. Kaya mabigat sa loob ko na gawin yun sa kanya. Dahil kung hindi, kayo naman ni Sammy ang susunod na mapapahamak. Anak ka ng isang aswang, pero isa kang manunugis na ang tungkulin ay tugisin at patayin sila. Oo, tama ka. Pero hindi ako aswang na katulad ng aking ina. Na-impluwensyahan lang ang nanay ko ng kanyang mga kaibigan dahil sa pangakong kapangyarihan at kayamanan. Kaya pinili niya ang maging aswang. Maging ako ay nais din niya maging kagaya niya. Tinanggihan ko. Dahil doon, tuluyan na kaming nagkanya-kanya na landas. Sapagkat ayoko maging masama.
Ayoko maging aswang. Pero dahil sa pagtanggi ko, pinagmukha nila akong kulang-kulang. Ginawang sintu-sinto at hirap magsalita. Gamit ang kapangyarihan ng dilim. Pero hindi na ngayon, Lucio. Nakakapagsalita ka na maayos. Tama ka, Rading. Ibig sabihin wala ng bisa ang sumpa ng aswang. Ganap na akong nakalaya sa kanya. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi kanya kayang saktan? Dahil nangingibabaw pa rin sa kanya ang pagmamahal niya sa akin. Ako man hanggat maaari, ayoko mawala siya. Dahil umaasa ako na magbabago pa rin ang nanay ko. Naiiwan niya ang pagiging aswang at magkakasama pa kami. Nagsisisi ka ba na ikaw ang nakapatay sa kanya? Magsisi man ako, wala na akong magagawa. Nang ibabaw sa akin ang pagiging manunugis, kailangan kong gampanan yun para itama ang lahat. Mapalad ka pa nga rin, Lucio eh. Dahil naging masama man ang nanay mo, nakita't nakasama mo siya, hindi kagaya ko. Lumaki ako na walang mga magulang. Ang sabi na nagpalaki sa akin, namatay ang tatay ko pagkatapos sila maghiwalay ni nanay. Kasama ng nanay ko, nag-iisa kong kapatid. Mga bata pa kami na maghiwalay. 6 na taon lang ako nun. Ang kasama naman ni nanay na kapatid ko ay 16 na. Isang lalaki. Ang pangalan ng nanay ko ay Lucinda. Luciano naman ang pangalan ng kapatid ko. Napatitig sa akin si Lucio. Sa akin sinabi. Napatingin din ako sa kanya. At bigla na lamang naluwa si Lucio. Bigla niya akong niyakap. Teka Lucio, ano bang ginagawa mo? Bakit mo ako niyakap? Ikaw nga yun. Ikaw ang kapatid ko si Conrado. Yun nga ang totoong pangalan ko. Teka, at ikaw naman ang kuya kong si Luciano? Tama ba? Oo, tama ka. Ako nga ang kuya Luciano mo. Ang nanay natin ay si Normita. Pero hindi yun ang pangalan ng nanay ko. Binago niya ang pangalan niya nang maging ganap siyang aswang. Wala sa pangalang Lucinda, ginawa niyang Normita bilang bagong nilalang. Mga kauri niyang aswang ang nagpangalan sa kanya. Diyos ko, sana pala nalaman ko agad ng maaga. Baka sakali na napagbago pa natin ang isip ni nanay. Hindi na mangyayari yun dahil lubusan na siyang naging alipin ng kasamaan. Ang importante ay nagkita tayong dalawa. Kahit hindi na natin makakasama pa si nanay. Oo, kuya. Masaya pa rin ako na matatapos na rin ang matagal na panahon ko ng inaasam. Yun ay makita at makasama ang pamilya ko. Minsan pa'y maigpit na yakap ang namagitan sa aming magkapatid. Naiiyak naman na nakatingin lang sa amin si Sammy na naiintindihan ang mga nangyari. Pagkatapos ng matagal na panahon ng kasabikan at paghahanap, ay natuldukan na yon dahil magkasama na kami ng aking kapatid. Nagkaroon man ng hindi magandang pangyayari, ngunit naroon pa rin ang mabuting ibinunga sa nagkahiwalay namin na landas. Hanggang dito na lamang po ang kwento at sana may aral po kayong natutunan. Maraming salamat po. May pagkakataong pinaglalayo ang pamilya sa iba't ibang kadahilanan, subalit gumagawa din ng paraan ang tadhana upang muli silang pagtagpuin, basta't umasa at magtiwala sa pagdating ng tamang pagkakataon sa nakatakdang panahon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.